Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Purihin ang poong Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sasingkop. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, pinati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluminahan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kaniyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kaniyang pag-ibig ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ba ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan
ng pagpapahayag tungkol sa magandang balita ng Panginoon. O sa wikang Ingles, ito yung tinatawag nating Solemnity of the Annunciation. Kung inyo pong mapapansin, ang Annunciation, ang unang misteryo sa tuwa sa banal na rosaryo, at ang kaganapang ito ang nagsilbing inspirasyon sa tuwing dinarasal natin ang orasyon. Matatanda ang binalita ng anghel kay Maria na sa kaniyang sinapupunan ay isisilang ang Mesiyas, ang tagapagligtas ng sanlibutan. Noong una, nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel dahil sa kaniyang pagiging dalaga. Ngunit ipinaliwanag sa kanya na ang pagsilang kay Jesus ay magaganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa buong pusong pagsang-ayon ni Maria ay nakilala natin siya bilang napupuno ng grasya. Sa wikang Ingles, full of grace. Ipinahayag ni Maria ang kaniyang fiat o pagsang-ayon na maganap ang lahat ng kalooban ng Diyos. Hinayaan niya ang anumang plano ng Diyos na mangyari sa kanya. Alam po ninyo, napakalaking pribilehiyo ang mapili at mahirang bilang ina ng Diyos, sapagkat ang daladala ni Maria sa kaniyang sinapupunan ay hindi simple o ordinaryong tao. Ngunit ito ay totoong tao at totoong Diyos. Kaya naman, karapat-dapat siyang tawaging full of grace o bukod tanging pinagpala sa babaeng lahat. Bakit? Sapagkat mayroon siyang pusong marunong makinig at sumunod, a listening heart. Hindi nakakapagtakang ganito na lamang ang respeto at pagkilala na iginagawad nating mga Katoliko kay Maria. Kung ang Diyos nga, binigyan siya ng sapat na pagpapahalaga at pagkilala, tayo pa kayang mga tao ang hindi magbigay sa Kanya ng sapat na pagpapahalaga? Kaya napakapalad ni Maria. Alam po ninyo kung bakit? Sapagkat nahawakan, nakasama, naaruga, nahaplos, nayakap ni Maria ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang engkwentrong ito ay tunay ngang nagbigay kay Maria ng ibayong pagpapala. Kaya naman kung inyong tatanungin, sino ba sa ating mga nilalang ang nakaranas ng karanasan ni Maria? Walang iba kung hindi siya lamang at ang kaniyang esposo na si San Jose, ang mga naging magulang ni Jesus Nazareno nung siya ay pumasok sa kasaysayan ng tao. Kaya naman ang kaniyang Magnificat ay ganoon na lamang kalaki ang kagalakan ni Maria. Pero alam po ninyo, dahil tayo ngayon nasa panahon ng Kwaresma, kung gaano kalaki ang kagalakang ito ni Maria ay mapapaditan ng napakatinding hapis sa kamatayan ng kaniyang anak na si Jesus. Bakit? Sapagkat si Maria ay isang ina at hanggang sa kamatayan sa krus, si Maria nanatiling ina ni Jesus Nazareno. Kaya nga kung inyong tatanungin, sino sa kanila ang pinakasugatan noong si Jesus Nazareno?
ay nagbubuhat ng krus at namatay mismo sa krus. Hindi ang mga apostol, sapagkat sa mga sandaling iyon, nagtago na sila at sandaling taon lamang nakasama ni Jesus ang mga apostol. Ang isa sa pinakasugatan noong si Jesus ay nagpapakasakit, walang iba kung hindi ang puso ng isang ina. Ang puso ni Maria, ang pusong nag-aruga at nagpalaki kay Jesus ay ang pusong nagdadalamhati sa kaniyang pagpapakasakit at kamatayan sa krus. At ganoon na lamang kasakit ang karanasan ni Maria na wala na siyang ibang magawa kung hindi ang lumuha. Ang tahimik na tanggapin ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus Nazareno bilang plano at kalooban ng Diyos upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan at malalim na pagkukulang sa Diyos. Kaya naman mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, katulad ni Maria, pinapaalalahanan tayo sa araw na ito ng dalawang mahahalagang bagay. Una, makinig. Ikalawa, tumugon. Nakikinig at patuloy na nakinig ang ating mahal na ina sa buong buhay niya, sa lahat ng paanyaya at sa lahat ng kalooban ng Diyos. Narinig natin ang mensahe ng anghel at ang pagtugon ni Maria ay isang pagtugon ng walang pag-aalinlangan. Kaya't ang kaniyang wika, opo, maganap nawa ayon sa inyong kalooban. Naway mapuno din ang ating puso ng mga biyaya katulad ng mahal na Birheng Maria at kagaya niya, tumugon din tayo ng oo sa lahat ng paanyaya ng Diyos na magsisi, magbalik loob at sundan ang kaniyang banal na kalooban. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.